Welcome back to another video. So in this video, pag-uusapan natin ngayon yung basics sa projectile motion. Basically, hindi specific topic ang projectile motion, pero ang pag-uusapan talaga natin ngayon ay basics patungkol sa motions in two dimensions. So let's get started. So nga sa mga nakaraang videos natin, pinag-usapan natin yung mga motions in one dimension. Pag sinabi kasi nating one dimension, ngayon ko na lang din talaga ma-explain, it's either yung motion ay along the x-axis lang or horizontal yung motion, isang dimension lang, or naman pwedeng along the y-axis yung motion or vertical. Ayan. Ganyan kadalasan o ganyan ang motions in y dimension. Ngayon, yung pag-uusapan naman natin ay motions along two dimensions. So, katulad nung sa salita pa lang, dun pa lang sa word na two dimensions or sa phrase na two dimensions, itong motions na to, meron siyang two dimensions. Meron siyang, nagta-travel siya both in x-axis saka y-axis. So, katulad nito, actually, this is a projectile. Ayan, merong paggalaw sa x-axis at the same time merong paggalaw sa y-axis. Ayan, kaya two dimensions. Meron siyang vertical motion, meron siyang horizontal motion. Kaya two dimensions. Motion in two dimensions. Merong movement dito sa x-axis, meron dito sa y-axis. Ayan. Ngayon, papakita naman natin ano yung mga components ng isang projectile. Ito, example na lang itong projectile na to. Ayan. Ngayon, sabi nga, two dimensions. So, may papakita tayong two dimension. Una, ito. Ito yung tatawagin nating V sub x. V sub x, ito yung magre-represent sa velocity ng projectile vertically. Kaya ito rin yung matatawag natin na vertical velocity. Yan, letter V na lang. Mali pa yung spelling ko, kulang ng L. Ayan, vertical velocity. Ayan. Tapos dito, meron din yan na tinatawag na V sub y. O pwede rin nating tawagin bilang horizontal velocity. Horizontal velocity. Ayan. So, aside from having vertical velocity saka horizontal velocity, meron din tayong presence ng angle. Ayan, gamitin na lang natin yung sine na theta. So, ngayon, mapapansin nyo, meron tayong vertical velocity saka horizontal velocity, dalawa. Unlike dun sa motion in one direction or one dimension, isa lang ang given. Dito kasi dahil nga two dimensions tayo, meron tayong dalawang velocity, horizontal and vertical. At yung dito naman, tong line na to, tong projectile na to, nandyan yung letter V o yung velocity. Ito yung talagang speed o yung velocity within a given angle. Kaya mapapansin nyo, dun sa sa mga una nating videos, walang presence of angle. Kaya itong presence of angle, ito talaga yung nagpaiba. Dahil sa presence of angle, yung motion ay within two dimensions. So before we proceed dun sa mga formula, tingnan muna natin itong mga things to remember sa projectile motion. So ito, ang pangit, ulitin natin. A sub x o yung acceleration natin along the x-axis is 0. Ibig sabihin, yung velocity natin along the x-axis is constant. Hindi nagbabago. Ayan. So, kung yung v sub x mo is equivalent to 2 meters per second,
all throughout sa projectile motion, all throughout dun sa given time, 2 meters per second yan, hindi yan magbabago. Unlike sa acceleration along the y-axis is influenced by acceleration due to gravity. So, ang acceleration along the y-axis is negative 9.8 meters per squared second. So, kung meron kang initial velocity, so, ayan, sulat na lang natin. Initial velocity na 24.9, sabihin natin 24.9 meters per second. Wala na yung palang ano yan kasi we're talking about velocity. Eventually, magre-reach yan na 0. Sa first second, minus 9.8. Sa second second, minus 9.8 na naman. So ngayon, let me illustrate kung paano yan. Cut natin. Mag-drawing tayo. Yan, ang pangit pero pagpasensyahan nyo na lang. So dito, andito yung first point, second point, third point, tapos tong fourth point, tong highest maximum. Yan, tapos eventually bababa na naman after niyang umangat. Tapos dito, magre-reach na sa ground. Yan. So, just like for example, kanina sa example natin, meron tayong initial velocity na vis-a-vis, meron tayong initial velocity na 24.9. But due to acceleration due to gravity, which is negative 9.8 meters per squared second, every second, napapalitan yan. So, kung meron ka ditong 24.9, dito, iba na yan. Kailangan ng i-minus. So, i-minus lang natin. 24.9 minus 9.8. 15.1. Sulat lang natin. 15.1. Tapos dito na naman, mamaminus na naman yan ng 9.8. Minus 9.8. Ayan. 9.8 na lang siya dito. Ay, hindi. 5.3 pala. Sorry. Nalito. Cut natin. 5.3 na lang. And then sa next second niya, negative na yan. Pero ngayon, tingnan na lang muna natin tong point na to. Sabihin natin to, itong point na to, ito yung highest maximum point niya. Highest maximum point o yung highest maximum height ng isang projectile. So, kapag dito na sa highest maximum height, equivalent na yan sa 0. Ayan, laging 0 dyan. So, sasabihin na lang natin na yung next second, nandito siya. Ayan, dito sa side na to. So, 5.3 minus 9.8, negative 4.5. So, pagdating dito, negative 4.5 na siya. Negative 4.5 na. Ayan, dito. Tapos dito naman, pagdating niya, negative 4.5 na yan. Bali, magiging minus 9.8 na naman. Negative 14.3 na siya. Negative 14.3. Hanggang sa bumalik na siya dito, na babagsak na siya sa ground. So, ngayon, tingnan natin naman, paano yung acceleration niya o yung velocity niya along the x-axis. Yan, sulat lang natin. Ibang color naman, yellow. Velocity
along the x-axis. Kung velocity mo along the x-axis mula dito sa starting point is equivalent to 2, dito 2 pa rin yan. 2, 2, 2, dito pa rin is 2. So, every second, 2 meters per second pa rin. Walang pagbabago. Ayan, 2 meters per second pa rin. Unlike dun sa acceleration o dun sa velocity along the y-axis, may pagbabago. Kaya yung acceleration niya is due to gravity. So, ayan yung mga dapat nating i-consider o mga dapat nating tandaan. Tapos, dapat natin tandaan na yung velocity niya pagdating sa highest maximum height niya dun sa point na yon is laging equivalent sa 0. So, per second, nagbabawas ka ng negative 9.8. Kaya yan, from 24.9, naging 15.1, naging 5.3, hanggang doon sa sumunod na segundo, dumating na siya sa negative 4.5. Tapos, next second na naman, negative 14.3. So, nilagay ko lang tong highest maximum height para lang reminder na 0 palagi ang velocity dyan. There will come a point, there will come a time, specific time na magiging 0 ang velocity dun sa highest maximum height. So, ngayon, proceed na tayo sa mga formula. So, katulad nga sa kinematics o dun sa kinematics pa rin to actually, katulad dun sa una nating videos about sa motion in one dimension, itong mga formulas na to, nagamit na natin. At actually, magagamit pa rin natin sa projectile motion. Pero aside dito sa mga formula na to, merong mga formula na na-derive mula doon na magagamit natin sa pag-solve ng mga problems sa motion in 2 dimensions. Ito, pinadali na lang. Hindi ko na papakita paano na-derive yung mga yon. Pero ito yung gagamitin nating mga formula ngayon. Although, itong mga formula na to na ginamit natin noon, magagamit pa rin. So, dapat lang meron kayo listahan ng mga formula na to, and at the same time, meron kayo listahan nitong mga bagong formula na to. Ayun, papakita ko lang para saan. So, ngayon, dito meron kang v sub x, v sub y, yung v saka yung theta mo, yung angle. At ngayon, ito yung mga paraan paano isosolve. So, sa pagkuha ng v sub x, kailangan mo ng v times cosine theta. Yung letter Q, ginamit ko na lang to represent yung angle o yung theta. Sa pagkuha naman ng v sub y, kailangan mo ng v times sine theta. Sa pagkuha ng letter v naman, o yung velocity lang, square root lang siya ng v sub x raised to 2 plus v sub y raised to 2. So, parang rin, katulad dun sa mga nauna natin, Pythagorean theorem ginagamit. Burahin lang muna natin to. Meron tayong v sub x, v sub y pala to, meron tayong v sub y, and then at the same time meron tayong v sub x. Labelan lang natin v sub y, v sub x. Tapos yung line, o yan, ito yung tinatawag nating v. So, para makuha yan, kailangan mo lang gamitan ng equation ng Pythagorean theorem, which is v is equal to v sub x raised to 2 plus v sub y raised to 2. Tapos kung ano yung makukuha nyo dyan, square root lang yan. Ayan, ganyan siya. Ngayon naman, balik tayo sa set of formula. So, sa pagkuha ng theta o ng angle, kailangan mo lang is inverse tangent ng v sub y over v sub x. So, unlike dun sa motion in one dimension, hindi na opposite over adjacent yung term na ginagamit natin, v sub y over v sub x na. Kasi understood na yung opposite direction ay laging nasa v sub y o nasa y-axis. And then, yung adjacent, lagi siyang nasa v sub x or nasa x-axis. Kasi, katulad nito, sa projectile motion, consistent na opposite to. Hindi katulad yung v sub y, hindi katulad dati sa motion in one dimension kung saan minsan nakatagilid yung figure
o yung right triangle na na-form natin. Yan, balik tayo dito. So, para makuha nyo yung theta, inverse tangent lang ng v sub y over v sub x. Opposite and tong adjacent. Yan, delete lang natin. So ngayon sa projectile motion, kadalasan may iba't ibang illustration. At kadalasan depende sa illustration o dun sa situation ng projectile motion yung gagamitin nating formula. Katulad ng mga formula na to, may specific yan na itsura ng figure. Actually, hindi specific pero kadalasan yun yung itong formula na to, ng mga to yung ginagamit para mas madali. O yan yung kadalasang applicable dun sa situation. Balik tayo doon, illustrate ko lang. For example, yung projectile motion galing siya sa isang mataas na lugar pababa. Ayan. Meron yan given na height o sometimes yan yung pinapasolve yung height and then meron yan range. Yung height, itong taas niya. Yung distance niya vertically, and then yung range is yung distance niya horizontally. Yan. So sa pagkuha ng height, ang kailangan nating equation ay 1/2 times acceleration times time raised to 2. Ayan, ito siya. Yan. So tatandaan lang natin na yung acceleration is laging equal sa acceleration due to gravity, which is 9.81 or 9.8 meters per squared second. Ayan. So aside sa height, kinukuha rin natin yung range, or sometimes given yung range. Pero ito yung formula niya. Range is equal to v sub x. Ayan, ito yung v sub x natin times dun sa time. Ngayon, isulat lang natin dito. Yung range o yung vertical o yung horizontal distance is equal to, ayan, brush lang, r is equal to v sub x times time. Ayan. So ngayon, aside sa height and range, kinukuha rin natin yung time. Ito yung formula sa time. So time is equal to, tingnan natin, v sub y all over g, o yung acceleration natin. Sulit lang natin, v sub y over g. So ngayon, kapag kadalasan ganito ang figure natin, ito yung mga tatandaan o kadalasang applicable na formula. So, yun lang, ilista lang para at least pag nag-solve na tayo, meron tayong listahan ng mga formula. Yan, clear na natin to. Yan. Yan, tingnan natin yung next set of formula. So, kadalasan naman sa set of formula na to, meron tayong bagong formula, may ibang formula for height, meron for range and time. So, ngayon, dito, kadalasan yung mga figure na ginagamitan ng formula na yan ay ganito. Yan, merong ground, sa ground lang, tapos ayan na, projectile niya ganyan lang. Unlike dun sa first figure, meron siyang mataas na ground, pababa, ganyan siya. Kadalasan building to o kaya cliff. Yan, yung sa mga worded problems. Kailan natin to. Yan. So meron tayo ulit height. Yan, mag-iba tayong color. Height o yung maximum height. Yan, letter H. At meron din tayong range. R. Yan, ganyan na lang. So, paano ba yung pag-ano nito? Mga formulang gagamitin. So, for height, ganito siya.
Height is equal to velocity raised to 2 times sine theta raised to 2 all over 2g. Yan, copy na lang natin. Copy natin dun. Copy. Paste. Ayan. Ayan. So, yung height, v squared times sine theta squared all over 2 times acceleration due to gravity. Ayan. Ayan yung formula natin for height naman dito para makita natin yung maximum height. And then, para naman sa pagkuha ng range, v raised to 2 times sine 2 theta. Ayan, dodoblihin mo lang yung angle all over acceleration due to gravity. Sa pagkuha naman ng time, napansin nyo lang, almost the same pa rin. 2v, v raised to y, ay v sub y over g. Pero ang difference lang is may 2 o times 2 siya. Kasi dun sa first example o dun sa first figure, ganito siya. O ganyan siya. So mapapansin nyo, kalahati lang siya nito. Kaya kung gusto, para makuha lang yung time ng kabuuan, yung paganito, yung time lang ng kabuuan mula dito, times 2 lang siya. Ayan, tandaan lang yung mga formulang gagamitin. Yun, nakita na natin yung mga formula na dapat gamitin kapag ganito ang figure. Ayan, kapag ganito, o kaya naman kapag ground level lang. From ground level to ground level. Ganyan. Pero kung minsan, makikita nyo to, no? Pataas, upward yung ano niya. Ayan. Dahil doon sa angle niya, ito diretso lang pababa. Kadalasan sa mga worded problems kasi ball or stone, ito dire-diretso lang na gumulong pababa. Walang angle na involved dito sa initial position niya dito sa taas. Dito naka-elevate na siya. Ayan, pataas siya. Nandito yung angle. Pero kung minsan naman, meron din mga problems na combination nito. Nandito siya sa mataas na lugar. Ganyan. Hindi lang siya basta gumulong na ganyan. Kundi, pag ganito siya, upward na siya, padiretso pa siyang ganyan. Ngayon, pansin nyo yung pagkakaiba. Ito, dire-diretso lang, nag-roll lang. Ito, pataas. Pataas mula sa mataas na lugar. So, kadalasan, kapag ganito yung example, kadalasang hinahati muna. Una, kukunin mo muna yung mga hinahanap using yung mga formula para sa mga ganitong figure, and then later on i-add up mo yung result sa makukuha mo using this formula. So 2 parts kadalasan yan. So first, kadalasan laglagay tayong tatlong point, A, B, and C. So kadalasan susolve muna nila yung A to B, and then later on susolve na yung B to C, tapos kung ano yung makukuha i-add up. Ayan, ganyan. So kapag ganito nga lang yung problem solving o yung worded problem at ganito yung magiging illustration, kailangan lang talaga ng matinding pag-analyze sa mga formulang gagamitin o ano yung mga equation yung gagamitin natin. Pero sa ngayon, tandaan lang muna natin yung mga formula, tandaan natin yung mga basics sa projectile motion. And in our next videos, ayan na, solve na tayo ng mga worded problems. Thank you sa panonood, and I hope sana kahit paano nakatulong ako na mas maintindihan nyo yung lesson. Thank you.